Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Whispers Meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mao kini ang panahon nga atong pagatubagon inyong mga pangutana, mga opinyon o mga suliran. Salamat ka kamo nagapadala sa gihapon alang sa dugang nga katinawan. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat nga imo kami gihatagan og kaalam sa pagsabot unsay angay namong pagabuhato. Salamat nga imo kami gihatagan og kaalam og kahibalo nga kami makatimbang-timbang asa gayud ang imong direksyon sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Magapanay ikaw karon sa among discussion, makatabang kinis pagpaligod sa among pag-alagad. O balang espiritu ikaw mukunsad sa matag usa kanamo. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, adunay usa nato ka tigsubaybay nga iya kong gipadadan og video for comment. Ako kung magpadala mo video sa hay og taas ra kayo, medyo wa gyud ko'y panahon. Pero karang medyo maagwantar na kong tanaw, kaya daghan ba patag buluhaton, ako gihatag pagtagad. Labi na kong ang issue, bugat gyud kayo. Sabi na itong 144,000 tumiagi, gikan man po sa video na gipadala nako. Karon na ay usa ka video nga gipadala ka nako. O ang title sa mga video, mga Adventist kumakain pa ng isda. Mo na ang title. Mga Adventist kumakain pa ng isda. Tagalog manggod ang presentation. Hinoon, medyo magkasabot mo po Tagalog. Siguro mga kapin po tingalig 95% ang atong masabtan. So, ang discussants mga kaigsunan katong gasulti dito, usa ka medical doctor. Di lang nato nganlan ha? Usa ka medical doctor. O usa ka batan-on nga babay nga maayo pod mo istorya. Siya mo'y host. So silang duha mo ay nag-discuss sa mong topic. Kay manangutana nga usa ka district pastor kuno nga unsa may dautan og muka ang tag-isda nga hinlo. Kanang clean nga isda ba. Naminaw gyud ko maayo. The fact kaduha gyud nako gipaminawan. Ang doktor nag-ingon ngang isda kanang may mga himbis may mga kapay hinlo na siya. Pero ang problema lang nganong dili mayo kaunon tungod kay sa mga parasites. No? Mga parasites. O nag-iwan ng doktor, sa diha nga makuha nimong isda, gikan sa tubig o sa dagat, pagkakuha nimo ni ana, pagkamatay ni ana, naadayon ang mga parasites ni ana. Naadayon mga kagaw, uban pa. Busa, dili na mayo kaunon. Mo nang ihiskot. Karon naghiskot po siya sa tilapia. Nangutana ko na siya dito sa fish pond, dito sa itong dapita, o nganong na may mga iti diha. Nagingon ko ng tao nga gipangutana sa mong nagtrabaho sa fish pond, ay, mao man among ginapakaon sa tilapia. Murag himong feeds. So ingon niya,
sa diha nga gikaon ng iti, nasa ato pa, napil pong kakaon hinoon sa mao nga isda kung kauno ng isda. So ato nang i-discuss, ha? Baghangyo ko ninyo mga kaigsunan. Wa sa mo'y dapigan, ha? Kinahanglan na ata sa neutral. Kaya ang discussion ako nini is comparative presentation. Comparative, ha? Atong ikumparar. Di ko makiglalis sa medical doctor pag-ingon niya nga sa diha nga ang isda mamatay diha-diha pak ora mismo diha-diha naadayon ang parasites o ubang pang mga bakterya. Di gyud ko makiglalis ana kay doktor siya. Iyan ang field. Iyan ang field. Di nato nalalisod. Apanalay ko ikasulti ambot asa gyud isa to ani. Katubang ingon nga i-feed sa mao nga isda ang iti sa manok or kining ako pong nakuha nga nangutan na pud ko ngano may iti sa manok. Ipakaon ba ni? Ang tubag sa akong ipangutana, di man na ipakaon, pastor. Pag hubag harvest sa isda, ipahubas among fish pond. Ipahubas na siya. Hinluan ng fish pond. Mga lapok uban pa, mga sediments hinluan. Dayon, isabuag nila ang iti. O sa may tuyo. Pag-fertilize sa mga lumot. Muna, kung sayop man itong nagtubag na ako, basta po, ngayon ako nagkuhan. Para mo tambok ang mga lumot o ubang mga water plants. Sa ato pa, katong chicken dung, fertilizer to sa mga water plants. Kaya kung nagtuo ko mga kaigsunan nga, kung pananglit ang iti sa manok mo i-feeds, pabayaan batas gobyerno igsoon? I don't think so. Nga musugot ang gobyerno nga mo na ipang-feeds. Okay? So muna akong nakana. Ato lang, comparison nga to, ha? Comparison. Gani, una isabuag ang iti sa manok kung hubas ng tubig. Kaysa diya nga mutubo na katong mga water plants, mga lumot o uban pa, nakada, ibalik na dayon ang tubig. Patubigan na po, una, butangag similya. Mao na ang akong nakuha nga information. Ug murag diha kumutuo tungod kay imposible gyud igsoon nga ang gobyerno motugot nga ang iti mo isabod kay pagkaon. Okay? So karon adto ta igsoon. Atong i-differentiate ang hinlo ug makaon ug ang hugaw nga dili makaon. Ato gyud ang i-differentiate. Ha? Ang Levitico 11, diha nato makuha ang dietary laws. Balaod matungod sa pagkaon. So naisda diha nay mananap nga nagingon ang Ginoo kini mahinlo ug pwede niyo kanon. Apan do na po'y isda og mananap nga nagingon ang Ginoo kini mahugaw ug di ninyo kanon. Clean and edible. Unclean and inedible. Muna mga kaigsunan, ha? Ang Leviticus 11 mga kaigsunan. Ang hinlo nga mananap og isda mga kaigsunan. Ginatawag na that is clean inherently. Hinlo na siya, diha pa sa iyang pagkaiya, hinlo na siya. Busa, kay hinlo man, naging Ginoo, makaon na nimo. That is clean inherently. Sa iyang pagkabaka, sa iyang pagkakarabaw, sa iyang pagkakanding, sa iyang pagkakarniro, sa iyang pagkabangus, sa iyang pagkatilapia, hinlo na siya inherently. Ha? Hinlo na siya. Ugon niya mga kaigsunan, kanang hinlo, pwede na siya mahimo unclean hygienically. Okay? Hygiene. Unsa man ang hygiene? Kanang paghinlo sa kaugalingon ba? Mo naman.
Kuha alcohol for hygienic purposes. Ingon na, manabuntag kamot, ana. So, kung nahugawan man kining hinlo nga mananap, nahugawan siya hygienically. Contamination. Apan igsoon, kung unsay gideklarar sa Dios nga hinlo, walay contamination nga makahugaw kaniya inherently. Makahugaw lang hygienically. So please, tabangin lang muna nyo ha, kay video na kulang ako binisaya niya. Akong balikon. Ang gideklarar sa Ginoo nga hinlo og makaon, inherently, hinlo na siya. Sa iyang pagkamo, hinlo na siya. Pero kung dunay contamination, contaminants, hygienically, nahugawan siya. Pero, inherently, hinlo gihapon siya. Kay unsay gideklarar sa Ginoo nga hinlo, walay tao nga pahugaw ni ana inherently. Hygienically, yes, pwede mahugawan. Imong gibutang sa lapok, giunsa nimo, gipalangawan nimo, that is, hugaw hygienically. So katuging mo na ay parasites, hugaw na siya hygienically. But the fact is, katong may himbis ug may kapay, inherently, hinlo to siya. So please, apasa lang ninyo ang ako buti pasabot, ha? Okay. So, ang buti pasabot, mga kaigsunan, ni ano po, ang usa, pag gideklarar sa Ginoo nga kana mahugaw, hugaw na siya inherently. Okay? Walay kapay, walay himbis nga isda, hugaw na siya inherently. Sa iyang pagkamaw nga walay kapay, himbis, hugaw na siya. Bisag imo pa ng sabunan, bisag imo pa ng ihumol o sa imong humol diha nga mga disinfectant. Di nimo mahinluan inherently, mahinluan na nimo hygienically. So please ha, tabangin lang ko ninyo ha. So ni ay dili na ito makaon, butang na ito nukos. Okay. Hugaw. Pwede ba ning lapuan na itong tubig? Mahinlo na ni. Ha? Pwede ba na isugba na itong oven? Mahinlo na ni. No. Ang contaminants maoy napakgang sa imong gi-apply nga mga pamaagi. Apan inherently, sayang pagkawalay kapay og himbes, hugaw na siya. Di na siya mahinluan bisag usahan mo hinlo. Bos sa mga kaigsunan, ang hugaw nga mananap og isda, hugaw na siya. Bisag wa pa na langaw, bisag wa pa na parasites, hugaw na siya. Ha? Sayang pagka, walay kapay, himbis. Sayang pagka, dili mangusap sa pagkaon. Sayang pagka, tibok ang kuko, hugaw na siya inherently. Bisan pa man ang baboy, kay declare sa Ginoo inherently hugaw siya. Bisag imo pa nang ibutang sa imong pigiri, kay karon mga pigiri, mga aircon naman, na niya pigiri, butangan niya, pigiri, baboyan nga walay amoy. Oh. Inya pretend mga hinluan, mga pula-pula, mga kaigsunan. No? Wala na magtuna og lapok, wala. Wala na magkaug-hugaw. Feeds lang ipakaon. Pero mahinlo ba ang baboy tungod kay hygienically hinlo? No. Ang contaminants mo na hinlo, apan ang pagkadili pikas ang kuko o dili mangusap og pagkaon, inherently hugaw siya. Kanang yun ha? Kanang yun nga principle mo gusto ang pasabot. So, logically, ang isda nga mahimbis og kapay, mananap nga nagapangusap og pikas ang kuko, mahimo na siya nga hugaw hygienically. Gilangaw. Hugaw na siya hygienically.
Apan wa gyud mawala ang iyang pagkahinlo sa pagkapikas ang kuko o nangusap sa pagkaon o sa may himbis o may kapay, wala siya mawala sa iyang pagkahinlo. Hygienically, nahugaw siya. Apan iyang pagkahinlo, wag yun na mawala. Walay parasites o kung sa diha nga nawala ang iyang pagkahinlo. Clean, edible. Okay? Therefore, ang issue sa hinlo nga isda o karne nga hinlo, dili siya mo fit nga mahimong pagkaon for the reasons of hygiene. But the issue is not moral issue. So dili na siya makaon tungod kay nahugawan siya hygienically. Apan ang issue siyang pagkahugaw, dili moral issue. Ang moral issue mo, is it clean animal? Is it clean fish? That is the moral issue. Pero na by parasites, that is hygienic issue, mga kaigsunan. Kaya ninyo mga kaigsunan, kung mystic bitaw tas point, katong gingon bitaw sa doktor nga, once makuha ng isda, pagpatay na nadadayon ang mga contaminants, mga parasites, mga bakterya, guban pa. Aminin mo kung muna atong una, nga nahimo na siyang unclean, nahimo na unclean. Nagunaon ako ba? Dili ni pinilusupo ha? Kumusta man tong gipakaon ni Gimisos og tilapia? 5,000 ka mga tao ilabot babae ug lalaki. Gipakaon og isda. Kumusta man sa Lucas 24:42 parang 43 nga ang mga apostoles ni Gimisos gikan sa Lake of Galilee, pag-abot sa baybayon, si Jesus ni kaon man kauban sa mga apostoles og sinugba nga isda. Kumusta man to? But bang ipasabot nga kadtong pagkakuha sa isda gikan sa Galilee. Kaya ang prinsipul diha o ang gingon sa doktor nga basta once makuha na diha, contaminants na dayon. Sa ato pa, usaw naman lang to. Ay, ina nga walay parasites na itong panahon na. Lugar karon na nibuto ng parasites, sa una di wala. Okay? Sunod, kung pananglit kining karne, pikasang kuko, nangusap, meaning to say, that is clean morally, inherently. Kung tungod sa mga contaminants, mga kaigsunan, katong giingon, nga once maihaw na ang mananap, naana dahil ng mga parasites. Now, kining parasites, karundaan na may parasites pa kaniyang to. Na kumusta man ang mga saserdote, nga adlaw-adlaw gakaon man sila og halad nga mananap. Kay mo mga nilang obligasyon. Ngang halad nga baka ilang kaunon ang unod. Kumusta man to? Sunod. Kumusta man katong niduaw nga tulo? Tulo ka mga beings. Ang usa, gitawag ni Abraham, my Lord. Si Jesus to, my Lord. Kay kapital na, L-O-R-D. Basta gani kapital, that is God. Unya, may duha ka manulunda. Ang gi-entertain ni Abraham, nati nga baka giihaw, gipakaon. Wa ba dito contaminants to, wa ba dito parasites? So muna, mga kaigsunan. Okay. Now, ako ning gisaysay ninyo, wala patas comparative ha? Ako ning gisaysay ka ninyo, dili kay nagpadasig ko ninyo og kaon, og isda, og karne. Dili na mo'y akong main point. Apa na challenge lang ko nga nagpresent ko nini, tungod kay ang statement magud sa host sa maong YouTube nga akong nakita, sweeping statement. Sa ato pa, laras ba? Laras. Kaong kag tilapia, hinlo man na nga isda,
paghabuan nimo na sa tubig, right away na yung parasites. So di na dapat diha. Mo ni gitawag sweeping statement. Pag sweeping statement, ngano naman yun nga ang tilapia karon, wala labot ang tilapia dito sa Galilee. Ngano nga ang karne baka ramang karon, ang dunay mga parasites inigihaw, wala ba mga parasites na itong panahon sa Old Testament. Ako lang nang gikuha ninyo, ha? Because, ngano nga ako nang gitubag, because it was a sweeping statement. Laras, general, tanan. Wala yun. Kaysa tinud-anay, kung ang giistorya sa mga doktor, nga tungod sa mga contaminant, sa mga tubig uban pa, ilang pag-illustrate, nga naitunaan ko no sa Carabao, samtang ibautismohan tong babae nga host sa mga kuan, unya, paingon to dito, daghan mga hugaw. But I can assure you, ako tagalik mainit ko, na nasa Surigao ug Agusan del Norte nga area, ang Lake Mainit. I can assure you na hinlo ang mga isda diha walay contaminants for the reason awarde ang akong lungsod sa Habonga, Agusan del Norte. Awarde as one of the cleanest lakes in the Philippines. Nga naman, walay factories, walay chemicals, wala. So dili mayo nga sweeping statement bitaw. Kaya kung sweeping statement, wala yun. Tanan. Basta mutugaok na nga manok, mao na apil na siya. Basta may isla, mo na kapay hibis, mao na siya. No. What if ako ray magbuhi sa akong kaugaling manok? Free range. Walay organic na feeds. Walay antibiotics. Wala. Walay mga pesticides ka akong spray. What if? Ang mautubad, inigihaw ni mo na, dahil parasites, mora na siya na. Bus sa mga kaigsunan, ang iyang gisulti sa mga nga nag-lecture, magkaong tag-isda, magkaong tag-karni, maunang dugay siya, malabay nga hugaw, tungod kay ang karne o ang isda, walay fibers. Wala. Whereas kung utan ang kauno nimo na ay mga fibers, mo na nga kung doon ay mga fibers na dali nimo ikaadto sa paglabay ang hugaw sa imong lawas. Now, kung mao manggaling na ang ato nga lecture, na nagpasabot nga kung mukaon kag isda, mukaon kag karne nga hinlo, mukaon po kag utang nga fibros, hindi, nasulbad. Kaya na fiber nga imong gikaon, nasulbad. Moingon ta nga, ang isda na ay omega-3. Naminaw ko niya, siya dati is accepted, but kung imo nang i-fry, nawala ang omega-3. Kung imo nang ununan, butangag suka, nawala ang omega-3. Nga nung di man ta mag-lecture, hoy, kamong kumakaog isda, ayaw na mo paggamit og suka. Tubigilan na ninyo. Ano pa? Asinalan na ninyo, that's all. Ayaw na mo pagpirito para ang omega-3 makaon. Pero sweeping statement, tungod kay inyong gipirito, gitsita, mas mayong atong tudlan how to prepare. Kung kulang ang fibers, may mga gulay, mga unta o gulay. Sumuna, mga kaigsunan. Okay, karon, ato ng comparative na ni ha? Di ta magdinaig soon nga ang mga mananap karon o mga isda karon daghan ang contaminants. Number 1, tungod sa mga feeds. Sunod, tungod sa mga antibiotics. That is true. Pero mo na akong ingon, what if og ako rin magbuhay sa ako? What if og ang akong pagkaon gikan sa Lake Mainit nga walay mga contaminants? Ingon niya na. Ha? So karon og son, ang kanunay natong madungog,
ng karne di maayo tungod kay daghan ng mga contaminants sana mga kanser o suguban pa mga ana diha daghan parasites isda inig kuha na nimo na ang mga parasites lion pud kuno nato ang mga gulay ha liliyon nato okay atong liliyon ha nag-research ko kay aron matimbang-timbang comparative ni nga to because I will ask you to make your own decision. I could not decide for you. Ako lang i-present tanan. Ang evil sa mong karne o isda, ako lang i-present. Na mga chemicals. Labi